May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH, Usapang Legal. Kasama po yours truly, ako po si Attorney Cam, na pwede nyo rin pong mapanood live sa DZRH News Facebook Live, DZRH News Television Facebook Live, at sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube naman po yan. At pwede niyo pong hanapin si Attorney Cam sa aking TikTok account, ATTYCAM, Attorney Cam. At syempre, no, yung mga nakikinig ngayon, magandang gabi, mga nanonood, kamusta po kayo via social media? Kasi tayo po ay napapanood na worldwide. Napakinggan ko lang yung intro natin, no? Parang may problema ka ba sa batas? Parang ang laki ng problema mo sa batas. Pwedeng may tanong ka ba tungkol sa batas? Sabihin ko nga i-revise tong aking revise tong aking intro, ha? Anyway, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon na nagtatanong, may kinalaman po sa mga ampon ang ating pag-uusapan ngayon. Alam nyo po, sa probinsya, may mga iba po doon, especially noong unang panahon, na mahirap pa po, no, na magproseso ng adoption, yung mga hindi po nabiyayaan ng mga anak, tapos merong mga kamag-anak na sobrang dami naman po ng kanilang anak, no, ay pinapaampon doon sa mga mag-asawa na wala pang anak, no, yung kanilang mga supling. Kumbaga parang, sige, ampunin mo na. Ayan. Tapos, ang nangyayari po, isinusunod, no, yung pangalan ng bata doon sa apelyido ng kanyang mga magulang na, no, yung nag-ampon sa kanya. Yung iba naman po, no, nire-register, no, parang nililate registration ang tawag doon, na kunyari hindi siya naparehistro nung pinanganak, pero meron talaga, pero sinasabi na iba, so magkakaroon siya ngayon parang dalawang birth certificate. So ang tawag dun sa ginawa ng pangalawa, no, simulation of birth. May iba naman, no, pinagbubuntis pa lang, parang kinukontrata na o sige, pag nanganak ka, kami na mag-aalaga lahat, so secure na yung future ng bata kasi mas well off itong mag-asawa na wala pang anak, o kaya naman malayong ka mag-anak, no? So hindi na pinaparehistro yung bata at dinidiretso na, no, pinapangalan na agad doon sa mga magulang na hindi naman po talaga totoong biological parents, no? So again, simulation of birth pa rin, no? So pag mga ganito po kasi, no, at halimbawang nagkaroon ng legal na anak, itong mag-couple na ito na nag-ampon through simulation of birth, ang nangyayari po, syempre pag mga magkakapatid, maaaring, bakit hindi ka namin kamukha? may mga ganong question, no? Kaya, bakit iba ka? Parang may something, no, sa aming magkakapatid, ikaw yung naiiba. Tapos, eventually, nasasabi ng nanay at saka ng tatay na, kasi siya ay ampon, anak siya ni ganito talaga. At nung bata siya, kinuha namin siya at kami nag-alaga at sinunod namin sa pangalan. Okay, papaano kung halimbawa, maraming naiwan na properties ang magulang, no? At syempre pag namatay ang magulang, minsan yung mga magkakapatid magkakaaway, no? At nakakalungkot na dahil sa mga properties, no, mapabahay, lupa, nag-aaway-away ang mga magkakapatid.
mas maigi pa nga daw na walang naiwan na property, no? Hindi mag-aaway-away kaysa yung may naiwan tapos pinag-aawayan. So lalabas na dito yung salitang, bakit? Ampon ka naman dito Anong karapatan mo sa properties ng mga magulang namin? Kami ang tunay na anak. So lalabas na po yun. Nasakit, no? Aray, parang tagal nating nagturing ang magkapatid. Nagsalo pa tayo ng diaper. Tapos ngayon na namatay ating mga magulang, so ganito na ang senaryo. So ano po to, realidad ng buhay, no? So anong gagawin nung ampon, no? At ipaglalaban niya ba ang kanyang karapatan? Yung ampon, we're talking about yung dumaan po, no, ng simulation of birth. Ibig sabihin po kasi ng simulation of birth, no, parang dinaya po, no, yung kanyang record. Dahil hindi naman talaga siya pinanganak doon sa mag-couple na yun, no? At isinunod lang, no? Ito yung term talaga, sinunod lang sa apelyido ng mga magulang na nag-ampon. Yan. Pero ito muna pag-usapan natin, yung kasi topic natin, kung halimbawa naman po talaga yung ampon ay dumaan sa legal process, dumaan sa domestic adoption process, di ba? So ano naman yung kanyang karapatan? Yan. Kasi po, tandaan po ninyo, no, kung halimbawa kayo po ay mag-decide, no, mag-couple na nakikinig ngayon at dami yung property, sana all, tapos wala po kayong mapag-iwanan at syempre gusto nyo rin yung may mag-aalaga po sa inyo, di ba? So ang gagawin po ay mag-a-adapt po, no? It's either maraming ka mag-anak. Minsan, no, meron pang mga tinatawag na inter-country adoption, no? May involvement na alien, no? Or foreigner. So, iba naman yon. So, siguro next topic na natin yun kasi sobrang lawak din po ng adoption, ano? At pag pinag-uusapan po natin yung adoption, syempre, no, andyan po yung mga related laws natin like Family Code, Domestic Adoption Act, ayan, at marami pang iba, no? Sa Civil Code, nabanggit na rin po yung may kinalaman din po sa adoption. At kapag halimbawa kayo po ay nag-a-adopt, no, ng isang bata, nagkakaroon po kayo ng creation ng personal relationship. If I'm not mistaken, yung aking panyero na nag-adopt doon sa malayong lugar, parang bumisita sa orphanage, dyan somewhere sa Batangas yata or Laguna, if I'm not mistaken. No? Pagbisita niya, so may mga kumakantang mga bata. Tapos sabi niya, parang nabudol ako kasi yung bata, ang cute-cute, kumanta sa harapan ko. Tapos parang sobrang nagpa-cute pa. So parang talaga na nahumaling siya, na in love siya doon sa bata at talagang gusto niyang maging anak. Kasi nga, hindi sila nabiyayaan ng kanyang esposa na magkaroon ng supling. Kaya alam nyo, pag nagkaroon po ng bata talaga sa buhay ng mag-asawa, it's a blessing Blessing po talaga siya dahil hindi po lahat ng mag-asawa ay nabibiyayaan ng anak o mga anak, no? Kasi marami tayong kakilala, no, na kahit mag-try sila, whether modern, kunyari nagpa-IVF, $1 million baby, nagpa-surrogate pa, tapos iba sumayaw sa ubando, kumuha ng ginseng sa may Korea, kung saan-saan pa, no? Nagpa-try sa ibang bansa, Japan or Singapore, no? At sad to say, no, kahit marami ng gastos, limpak-limpak na salapi na ang nagastos, wala pa ring anak, 'di ba? So very blessed talaga yung mga tao na nagkakaroon ng anak, no? At nakakalungkot na yung iba iniisip nila na parang, 'di ba? Itakwil pa o kaya naman i-abandon na yung kanilang anak, no? Knowing na may mga iba na gusto talagang magkaanak, no? So importante, blessing talaga yan. So kung halimbawa walang anak, tapos nag-decide ka na mag-adopt, no? Wala namang problema kasi nagkakaroon po kayo ng personal relationship, 'di ba? At syempre, kapag halimbawa nagkaroon na kayo ng personal relationship, yung
kakilala ko nga po na nag-adapt, no, somewhere sa Batangas. Parang kailangan pa yata mapatunayan na doon siya nakatira. So, parang ang ginawa niya, residency purposes, nag-ano pa siya bumili pa siya ng bahay doon sa may Batangas para nga ma-adapt yun, no. At minsan, no, parang destiny rin yan. Kung halimbawang hindi ka talaga magkaanak and then pwede ka naman palang magkaanak through adoption. Ano yan, no? Blessing din yan. So, kapag halimbawa nag-adapt ka ng isang bata, no? Syempre, yung iyong ma-adapt na ang status niya ay legitimate. 'Di ba? At magkakaroon kayo, of course, ng pwedeng paggamitin yung apelyido mo, no? Doon sa bata. Tsaka yung adoption, usually, syempre kung married kayo, may consent dapat si spouse, no? So, dalawa lagi, no? Parang pag kukuha kayo or halimbawang mamimili po kayo ng mga orphanage na pupuntahan ninyo and you finally decided to adopt, no? May mga repercussion po at saka may mga ano din po yan. Tawag dito, mayroon pong mga legal consequences. Yan. Pag-uusapan po natin yan. So, dati po ang adoption, judicial, no? So, kailangan sa korte ka pa po, no, mag-file ng adoption. Ngayon po, medyo mas pinadali na kasi we had an administrative na po, no, ng adoption. So, ang kagandahan po dito, no, kailangan ang child po ay na-declare po as available for adoption, no. At yung mga magulang naman po, no, na nagde-decide na i-give up ang kanilang parental rights, no, pag-uusapan din po natin yan, yung extent ng kanilang karapatan. So, in case na nag-adopt kayo, ang status niya, legitimate child. So, kung halimbawang nagkaroon po kayo ng mga succeeding children, so ang status niya hindi naiiba doon sa mga anak ninyo. So, hindi sila dapat na nadideprive ng kanilang karapatan. Hindi porket sila po adopted, mas lesser ang kanilang rights, no? Hindi po, ini-elevate po sila as same, no, ng isang legitimate child. So, kung anong marireceive ng legitimate child, yun din po ang marireceive ng isang adopted child, no? At kung halimbawa po, kasi pansinin po ninyo, 'di ba, sa atin ang legitimate child at illegitimate child or yung non-marital child, half lang po, no, kapag nagkaroon ng succession, half lang yung kanilang makukuha, half nung sa one legitimate child. Ang adopted child po, hindi po. So, ang status niya katumbas ng karapatan, ng status at mga pribilehiyo na makukuha po ng isang legitimate child. So, yun po ang pinaka-importante doon. Pwede silang magmana doon po sa nag-ampon sa kanila. At hindi sila pwedeng ma-disregard o maitsapwera kung halimbawang namatay po ang nag-adopt sa kanila. May mga ibang sitwasyon din po dahil nga ito ay dumaan sa adoption, no? Adopted siya, tapos yung mga kapatid nung namatay, kina-question, ampun ka naman, dapat mas may karapatan kami. Parang gano'n, no? Kung mga collateral relatives na sila. Again, tandaan po ninyo, pag may descendants, excluded ang mga malalayong collateral relatives, no? So, except otherwise, kapag halimbawa, no, pag-usapan natin kung sino-sino ba yung mga heirs na natira, no? Nasaan po si Miss Thea? Sabi ni Melvin, sa Friday pa po siya. Sa Friday siya mangungulit sa atin. Okay, maupay nga gabi. Damo nga salamat, Attorney Cam. Heton imo pagbaton ha, mga pakiana legal na haimo. So, hindi ko maintindihan pero binasa ko lang po. Watching from Katipunan, Santa Fe, Leyte. Lakas po ng ulan dito here sa Macapagal. Buti na lang po walay traffic papuntang Coastal Road. Hey, let's go! Siguro si Chiquito ay isa siyang certified Gen Z, no? Batiin din natin yung mga nakikinig sa atin. Shout out po kina
Tito Walter Agloco and Tita Erlinda dyan po sa Ilocos. And kila ganun din po kila Mama Beth and Papa Will. Magandang gabi. Jerry, kamusta? Lagi kang nanonood. Thank you so much, Miss Roxanne Costo. Amir Principe, Marilu de Guzman, Augustina Pangan, good evening po, and Robinson Cervantes, watching po. Mamaya po, babalik po tayo, sagutin naman natin paano naman po yung mga ampon o yung mga sinunod lang po sa apelyido pero hindi dumaan sa adoption process and nagkaroon ng simulation of birth. Sa pagbabalik po ng DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po ako po si Attorney Kama. Oras po natin, 5 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Tanggap muna po tayo ng report mula po kay RH29 Boy Gonzales. 605.29 million pesos na halaga po ng smuggled na sigarilyo. Oy, mga mahilig Yossi. Nasabat po ng Bureau of Customs sa isinagawang operasyon sa isang bodega dyan daw po sa may Plaridel, Bulacan. Ang buong detalye, RH29 Boy Gonzales. Boy. Nasabat ang Bureau of Customs sa tinatayang 605.29 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isinagawang operasyon sa isang bodega sa Plaridel, Bulacan. Ayon sa BOC, nadiskubre ng mga operatiba ang 8,647 na master cases ng imported na sigarilyo nang walang BIR tax sa stamp at hindi nakalagay ang itinakdang graphic health warnings ng pamahalaan. May mga marka mula China at Vietnam ang mga naturang produkto. 3 individual ang naaresto sa lugar at sumasailalim sa inquest proceeding sa Department of Justice. Maglalabas din ng warrant of seizure and detention laban sa mga produkto dahil sa mga paglabag sa National Internal Revenue Code, National Tobacco Administration Memorandum Circular at Customs Modernization and Tariff Act. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mas pinaigting ang operasyon upang matiyak na hindi makakalusot ang mga iligal na sigarilyo sa merkado at maprotektahan ang kapakanan ng mga mamayan. Kasama sa operasyon ang BOC Intelligence at Enforcement Group, CIIS MICP, Port of Manila, Intellectual Property Rights Division, Philippine Coast Guard at mga opisyal ng Barangay Bulihan. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. O pansinin po ninyo, 'di ba, sa mga sigarilyo, meron diyang mga graphic health warnings. Ano yung graphic health warnings, 'di ba? Nakita nyo, grabe yung mga lumabas na mga parang sakit, no? Doon sa mga laging nag-smoke. Pero andun pa rin, no? Kahit nire-reverse psychology natin yung mga bumibili ng Yossi, meron at meron pa rin. At ito nga, walang mga graphic health warnings, walang mga stamp, no, na kailangan pinapalagay po ng ating gobyerno. Kaya yun, nasa bata, medyo malaki-laki, 605 million pesos worth of smuggled cigarettes. Thank you so much, RH29. Punta naman tayo kay RH27 Noche Kakas. Pasahero na Lebanese national mula sa Doha, Qatar. Inaresto po ng PNP Aviation Security Group sa kasong rape. Diyan po sa Naiya, Pasay City. Ang buong detalye, RH27 Noche Kakas. Noche? Attorney Cam, sinalubong ng posas ang pagdating ng Lebanese national sa Ninoy Aquino International Airport at Terminal 3 sa lungsod ng Pasay. Ito ay matapos makumpirma ng Bureau of Immigration na mayroon itong warrant of arrest. Ang 42 anyos na Lebanese ay dumating sa Naiya mula sa bansang Qatar. Ayon sa report ng PNP Aviation Security Group, lumitaw sa record ng BI ang active warrant of arrest mula kay Baguio City Presiding Judge Racing Emmanuel Catio ng RTC First Judicial Region Branch sa lungsod ng Baguio. Hindi pinayagan ni Presiding Judge Catio ang dayuhan na makapagpiyansa sa kanyang kasong rape. Hinihintay pa ng PNP AMC Group ang commitment order bago dalhin sa Baguio City RTC. Hindi naman pumalag sa pag-aresto ng PNP AMC Group ang naturang foreigner sa koordinasyon naman ng Bureau of Immigration. Samantala, Attorney Cam,
tumigil na rin yung buhos ng ulan dito sa C5 Road sa may Parañaque at Las Piñas area. Pero kamusta yung traffic, Noche? Medyo bumagal lang yung traffic, Atty. Cam, dahil madulas yung kalsada, yung pagpapatakbo ng mga motorista, lalong-lalo na dito sa may C5 Road, nagdahan-dahan lang dahil sabi nga nila is slippery when wet. Arit sa Maraming salamat. sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Galing ni Noche, meron pa siyang dahan-dahan lang dahil slippery when wet. Shoutout nga muna, magandang gabi po, Jessica De Leon de la Cuadra, Irene Almodovar, good evening din po, Monet Balmes, kay Papa Will and Mama Jovita and Nanay Connie, dyan po sa may Virac, magandang gabi po sa inyo. Pagpatuloy lang po natin yung ating topic, no, na may kinalaman po sa mga ampon o kaya naman yung mga adopted child. So sabi nila, paano yun, Attorney Cam? Sinong mas may karapatan? Yung adopted child na dumaan sa tamang proseso o yung illegitimate child? Napakagandang katanungan po niyan. Ano po, no? Kasi po sa ating batas, no, kapag ang legitimate child tsaka illegitimate child ay parang tinignan yung kanilang shares, no? Makikita nyo po na si legitimate child, mas malaki lagi ang share niya sa illegitimate child o yung sa non-marital child, no? Ang minsan nga, no, sinasabi nila, bakit mas maliit yung share ko? Kami ang unang pamilya. Ang tinatanong kasi dito, no, yung sino ang legitimate wife, no? Kung halimbawa ang nanay nung pangalawa, siya ang pinakasalan, so yung bata ay legitimate child, yung unang anak po dun sa isang kinasama niya o hindi niya pinakasalan, yun ang illegitimate child, so non-marital child. Pag pinakita po ninyo ang shares nila, kahit sila ang una na pamilya, mas maliit ang share nung illegitimate child kaysa dun sa legitimate child. Pero ang tanong, paano kung halimbawa so si illegitimate child, maliit ang share niya kahit una silang pamilya, unang nakasama, no? Tapos ngayon may naging pangalawa na pamilya, pero itong pangalawa, ito yung pinakasalan, yung babae yung pinakasalan. And nagkaroon sila ng anak. At hindi lang yun, nagkaroon pa sila ng adopted child, no? So, ibig sabihin, ampon, walang blood relation, walang blood ties dun sa halimbawa, may namatay na decedent na may-ari ng property. So, sasabihin nila, bakit ganon, no? Ako ay legitimate child, pero kadugo ako. Ikaw, hindi ka namang kadugo, adopted child ka lang, pero bakit mas malaki ang share mo? Yan ang mga magandang katanungan, di ba? Siya nakadugo, illegitimate child, although siya po ay non-marital child, mas lesser yung kanyang makukuha kaysa dun sa adopted child. Bakit po? Kasi po pagdating po sa adoption, no? Ini-elevate po yung status nung adopted child sa legitimate child, no? Ibig sabihin, kung ano po yung karapatan ng legitimate child, yun din po ang karapatan ng isang adopted child, no? Ang wisdom dito kasi, halimbawa, no? Kapag ikaw po ay nag-adopt at maaaring nauna ka ng adopt, tapos and then nagkaroon ka ng anak, no? O kaya naman nauna ka nagka-anak, then nagka-adopt ka, dapat patas pa rin ang treatment, no? Doon sa dalawang bata. Kasi ang hirap kapag halimbawa iba ang treatment mo, tapos yung batas natin, no, iba din ang treatment sa kanila, no? So madidefeat yung purpose ng adoption, okay? So ganun po, no, dahil na-elevate sila into a legitimate child, mas malaki po ang share nila kaysa doon sa kadugo na illegitimate child. Okay? Papaano naman po kung halimbawa, yun nga po, no? Simulation of birth or de facto adoption. So, ibig sabihin, wala pong court decree or official document na nagpapatunay na sila po ay dumaan sa legal process of adoption. Pag ganito po, syempre, pag walang legal papers, so parang wala po talagang adoption na nangyari. And since walang na-create na ties between the adopter and the adoptee, so wala pong inheritance rights din po na makukuha. So, yun lang po, ganun lang po kasimple yan, no? Again po, ang legally adopted child, considered po siya as
legitimate child of the adopters, no? As if talagang pinanganak, no, doon sa marital ties nila, no? And meron pong rights, no, yung legally adopted child to use the surname of the adopter, right to support, of course, no? 'Di ba sa hierarchy natin sa support, dapat ang mga anak po ay sinusuportahan ng kanilang magulang. Yan, right of succession and other privilege of legitimate affiliation, no? So again, sabi ko sa inyo, yung status nila parehong pantay na pantay talaga sa isang tunay na anak, no? At yung right din po na mag-inherit, inherit po sa intestate succession, no? Nagkakaroon lang po ng for example, no, nagkaroon po ng will or last will and testament or huling habilin, no? At nakalagay po doon, no, na meron pong dinonate doon sa free portion nung decedent doon sa kanyang estate, doon sa de facto niya na adopted child. Pwede ba yon? Yes, pwede po yon. Ibig sabihin, magmamana po, no, yung de facto adopted child kapag merong mga last will and testament, provided na hindi lang po mai-impair yung share ng compulsory heir. So ibig pong sabihin, pwede siyang magmana kung merong last will and testament, basta hindi lang po dapat makakaltasan, mababawasan yung nakalaan na makukuha po ng mga compulsory heirs. Okay? So minsan may ganito po, no, parang ang hirap naman ang usapan na to, attorney. You'll never know, no? Again, sabi ko sa inyo, ang pagkakaroon ng bata po ay isang blessing at hindi lahat po ng married couple ay magkakaroon talaga ng anak, no? Kaya minsan yung mga iba very ngayon, no, very open sila na magpa-test muna before sila magpakasal para kumbaga walang sisihan, no, na nagpakasal ka knowing na maaaring meron akong diferensya, no? Kasi po sabi nga nila, no, sa mga nakakausap natin base sa ating mga kakwentuhan, yung mga kaibigan natin, na minsan malaki po talaga ang partisipasyon ng isang bata, no, sa isang pamilya. Kumbaga yun ang nag-hold sa family, no? At parang matitiis mo yung asawa mo dahil sa mga anak mo. Parang mga ganun, no? Yun ang nagbubuklod, kumbaga, sa isang pamilya. Not all, no? Not all. Generally lang naman, no? At may mga iba naman po na kahit na hindi sila nagkaroon ng anak, survive pa rin ang kanilang pagsasama. Sabi ko nga sa asawa ko, tayo ay nung nagpakasal, dalawa tayong sumumpa. So, dalawa pa lang tayo, magkasawa na tayo. Ngayon, kung magkaroon tayo ng anak, bonus na lamang yon. Okay? So, kayong dalawa, pamilya na kayo. Right? Tama? Pero yun nga, yung mga anak daw ang nagbubuklod sa mga magulang. Kasi nga, kahit na mag-asawa kayo, hindi pa rin kayo magkakilala eh. So, magkakaroon pa rin kayo ng hindi pagkakaunawaan, tampuhan, galit, ganon. Pero kung naisip po ninyo na, teka lang, kailangan magbati pa rin tayo. Kailangan ayusin pa rin natin ang ating pagkasasama dahil meron tayong anak, no? At ito ang nagbibigay ligaya sa ating pagsasama. Hanggang dulo tayo, walang bibitaw. So, ganun po. So, sometimes naman po, dahil nga walang anak, so nagkakaroon ng parang kakulangan na magkaroon o maging isang magulang, di ba? Kaya po may mga iba naman po na bata na napaka-irresponsable ng mga magulang, hindi kayang buhayin, pinapabayaan, at nangangalinga. So itong mga batang ito, yun po ang maaari po ninyong pagtuunan ng atensyon. Kaya po nagkaroon po ng adoption process, no? At nililegalize nito yung mga adopted child para maging isang legitimate child. At kung halimbawa in the near future nga magkaroon kayo ng anak, syempre huwag nyo rin i-etchipwera itong mga adopted child natin na nagbigay sa inyo ng unang karanasan na kayo ay makaranas ng
pagiging isang magulang. Alright, di ba? So marami pa tayong topic na about dito sa inheritance po ng isang adopted child, pero shoutout pa rin po muna tayo. Gandang gabi po, kamusta na po yung mga nanonood sa atin ngayon? Tumama yung kamay ko. Ayan, magandang gabi po kay palagi pong nanonood ng Usapang Legal araw-araw, Jericho Ferrer. Ayan, Randy Santi Sas, tama po ba? Listening po sa inyo. Peter Lynn Sanchez, na nanonood po sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. And si Cervantes, good evening. And si Miss Agustina Pangan, good evening po sa inyo. Babalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly, Attorney Kama. At oras po natin, 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Isang malaking shoutout muna kay Allen Castro Agaw na nanonood ngayon, and Jose Bilaro. Good evening, Attorney Cam, watching from Bicol, Albay. Aganon din po si Jesus Walberto Miquiabas at Melvin Letrodo. Damo nga salamat, Attorney Cam. Magandang gabi po sa inyo. At marami pang iba. Ayan, syempre, abangan po ninyo sa Friday. Makakasama ko po si Miss Thea Pecho Corpus. Kapag wala si Miss Thea, parang medyo serious si Attorney Cam. Pero hindi naman, sometimes lang naman. Kapag medyo seryoso ang usapan. Pero syempre gusto pa rin natin habang kayo po ay natututo na-entertain din kayo. Pero yan, sa Friday na lang po, no? Pero ito muna, pag-usapan natin yung may kinalaman po sa mga adoption process. At batiin ko lang din po yung mga nanonood sa atin. Hanapin niyo po ako sa TikTok ko, ATTYCAM, Attorney Cam. Okay? Ito, yung gustong mag-adopt. Ayan. Kasi kanina nabanggit ko po, 'di ba? Yung adoption po, dati po ito po ay fina-file lang po, no, sa korte, no, judicial adoption. Ngayon kasi, of course, meron na tayong administrative, no, adoption. At kung saan itong Republic Act 11642 ay bilis yung adoption, tinutukan ang adoption at tinignan talaga yung proseso, especially yung relationship with the yung adopter tsaka yung adoptee, no? At alam niyo po na ang National Authority for Child Care, NACC, sila po yung independent body na nag-handle po ng adoption at tsaka ng alternative child care. Okay, so kung halimbawa po, no, ikaw po ay mag-a-adopt. We're talking about Filipino adoptive parents adopting a Filipino child, no? Iba po kasi kapag inter-country adoption, okay? So, kailangan po kung halimbawa gusto po mag-adopt, if I'm not mistaken, sino ba tong artista na nag-adopt po bago sila magpakasal ni Ryan Agoncillo? Si Juday. Yan. Parang nag-adopt muna siya before, no? Before yung magpakasal sila ni Ryan Agoncillo. If I'm not mistaken, ayan. So again, kung mag-a-adopt ka, must be at least 25 years of age, no? At yung i-adopt mo, at least ang layo ng agwat nyo ay 16 years old, no? Talagang medyo strict sa age, no? Kasi ayaw naman natin na magkaroon ng halimbawa malapit na age, tapos i-adopt mo, tapos eventually nagkaroon ng romantic relationship, no? So dapat talaga yung edad malayo, 16 years of age, no? Tapos 25 years old pataas ang pwedeng mag-adopt. And tinitignan din po, no, kung halimbawa gusto mo mag-adopt, yung iyong psychological capability at yung, of course, legal capacity mo to adopt. Okay, siguro kasama na rin po, baka check din po yung iyong capacity, financial capacity, kung kaya mo bang pag-aralin, no? Bigay yung mga basic necessities, no? Damit, tirahan, di ba? Matutulugan ang nasabing bata. Siyempre, hinahanap natin yung kung saan mapapabuti
ang isang bata na i-adapt, no po? At ito yung residency, no? Kailangan Filipino citizen at least nag-reside here dito sa Philippines at least 3 years. Yung iba nga doon sa lugar, minsan sabi ko nga, yung aking kakilala, bumili pa ng parang bahay for residency purposes. Kasi, ang alam ko po kasi, nagkakaroon po kasi ng mga supervised trial custody yan. So, tinitignan kung okay ba yung magiging adoptive parents, no? Baka naman hindi, no? So, meron dyan, pag kayo po yung magpa-file, magkakaroon po ng application and screening. Tapos magkakaroon ng study report, meron pong social worker na magko-conduct ng home study para i-assess yung prospective parents capacity nila no to adopt. Kaya ba nila mag-adopt tong prospective parents na ito? Sila ba ay may kakayahan? Sila ba ay okay when it comes to mental, psychological, di ba? So, meron dapat silang capacity na gano'n. And then, titignan, no? Kung yung child is matched pa doon sa suitable adoptive family based on the compatibility and the child's need, no? Kung meron siya mga pangangailangan, kaya bang suportahan nung mag-a-adopt. At importante doon, meron silang parang trial period, 6 months, at least 6 months, no? Tinitignan ng social worker kung successful ba yung parang integration tsaka immersion, no, nung parents tsaka yung adopted child. So laging for the best interest po ng bata. At yung mga i-a-adopt naman po, syempre meron pong eligibility, hindi lang po basta-basta pwedeng mag-adopt ng kung sino-sinong bata, no? Unang-una dapat sila po ay maaaring nasa orphanage, no? Orphan sila, wala nang mga magulang, no? Inabandona ng magulang o kaya neglected, pinabayaan o kaya voluntarily committed children declared legally available for adoption. Talagang yung parents ay voluntaryo na talagang legally available na yung bata for the adoption kasi nga maaaring hindi nila kayang sustentuhan, hindi sila capable na mag-alaga ng bata, no? So may mga circumstances na nagpipigil sa kanila para alagaan yung kanilang mga supling, no? At syempre, kasama na po dito yung bata na kung saan yung kanilang biological parent nirelinquish na yung kanilang parental rights, no? At pwede rin po i-adopt, no, yung bata within the 4th degree of consanguinity or affinity. Kunyari, meron kang kamag-anak na gusto mong i-adopt, relative adoption, pwede rin po yan. O kaya naman po, yung asawa mo, siya po ay nagkaroon ng anak, no? And then, gusto mong i-adopt yung anak din niya, no? So, pwede rin po yun. So, magiging legitimate po yung kanyang anak. Imbis na illegitimate sa side, no, nung sa tatay, pag nagkaroon ng adoption, pag kayong parents na, no, so magiging legitimate child na po yung bata. So, yun naman po ang kagandahan nun. So, yun po, no, again, kung nasa puso po ninyo at kung hindi po, nabiyayaan po ng supling at gusto nyo pong i-extend ang inyong pagmamahal sa mga bata na kulang sa pagmamahal, inabandona ng kanilang mga magulang, bakit naman po hindi? Pwede po kayong mag-try na mag-adopt ng bata kasi napakarami po mga bata na nangangailangan ng pagmamahal ng isang magulang. Alright? So may nagtatanong dito, pwede po bang i-revoke yung adoption? In extreme cases, no, pwede po yan i-revoke. For example, nalaman po, no, ng NACC na ito palang bata ay inaabuso imbes na inaalagaan. Tapos inaano pa, no, yung parang dun sa mga sexual trafficking, no? Ina-expose pa dun sa mga yon o kaya sinasubject yung bata dun sa mga ganyang sexual trafficking. So, yun, pwede po yan i-revoke yung adoption na yan at mapalipat po, no, sa iba na mas nangangailangan tsaka mas mapapabuti pa yung bata sa kanila, okay?
So yun po, no, thank you so much po sa mga nanood sa atin. Magandang gabi po. Ayan, syempre kila Alec Ingwa. Ayan, thank you so much. Ganun din po. Good evening din po. Ayan, Linda. Kila Tita Linda. Thank you so much. At yung mga sa mga nandyan po sa may Zambales and Nueva Ecija. Thank you so much po. Maraming salamat po sa mga tumutok sa programa natin every Mondays, Wednesday, and Fridays. Nakakasama niyo po ako, Attorney Cam. And every Tuesday and Thursday, nakakasama niyo naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH, ako po muli, Attorney Cheryl Adami Molina, short for Attorney Cam. Para po sa DZRH Usapang Legal, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, oras po natin. 1 minuto na lang, ang bilis ng oras. 7:30 na ng gabi. Ang oras na yan.